You're my only hope, my only hope. The country's friendly station. Magandang umaga po muli. Ito po si Bishop Fred Riego ng Solid Rock Bible Baptist Church at narito tayo sa ating programa, Ebanghelyo, ang tanging kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Ito po ay nasusulat sa Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan sa bawat isa na sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ngayong umaga po ang ating pag-uusapan ay pinamagatang piliin natin ang makalangit na kayamanan. Nasusulat po ito sa Matthew chapter 19 verse 16 to 28. Ganito po ang nakasulat sa verse 16 ng Matthew chapter 19. And behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. He saith unto him, which Jesus said, Thou shalt do murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt bear false witness. Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up. What lack I yet? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possession. Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God. When his disciples heard it, they were exceedingly amazing, saying, Who then can be saved? Sa 26, But Jesus beheld them and said unto them, With men this is impossible, but with God all things are possible. Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee. What shall we have therefore? And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which shall follow me in the nation, when the Son of Man shall sit on the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Number 1, sabi rito, ang kayamanang material ay pansamantala lang. Kaya sabi doon sa Mark 8:36, ano ang mapapakinabang ng isang tao na makamtan niya ang buong mundo at mawala naman ang kanyang buhay? Kaya ang kayamanang material ay pansamantala at panlupa. Ibig sabihin, lahat ng ating effort, lahat ng ating ginagawa ay pawang may iwan lang dito sa lupa. Bahay, kotse, magagarang kasuotan, kagamitan, cellphone, mga gadget, lahat po yan ay pansamantala lang. Lahat yan ay panlupa. Kaya
Sabi doon sa Mark na binanggit natin kanina, ano ang mapapakinabang ng isang tao na makamtan niya ang buong mundo, kayamanan, karangalan, kapangyarihan, tapos mawala naman ang kanyang buhay o kaluluwa. Kaya dapat maunawaan po natin ang kahalagahan ng kaluluwa. Kasi sabi po doon sa Pahayag, chapter 20, verse 15, ang sino man na hindi nasumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya mahalaga po yung kaluluwa. Then ikalawa, sabi po rito, ang pagsunod sa kautusan ay hindi makapagliligtas. Ang kautusan ay kaalaman patungkol sa kasalanan. Kung walang utos, walang paglabag, walang kasalanan. Kaya nga si Eva at Adan ay nagkasala kasi may utos na wag nilang gagalawin, kakainin ang puno na nasa gitna ng paraiso, ang puno ng mabuti at masama. Pero naging curious sila at kinain nila yung bunga ng puno ng mabuti at masama. Kaya sabi rito, ang pagsunod sa kautusan ay hindi makapagliligtas. Ang kautusan ay siyang gumagabay sa atin para huwag tayong mapasama o mapahamak. Pero hindi yun ang nagliligtas. Then, sabi rito, hindi nagdadala sa buhay na walang hanggan. Kaya kahit na tayo po ay magpakabait, kahit na tayo ay walang nagagawang masama sa ating kapwa, o tayo ng pinakamabait, hindi pa rin tayo pupunta sa langit. At lagi natin sinasabi, pag nagtuturo tayo sa mga kulungan, lagi natin binabanggit, maraming mga mababait nasa impyerno at maraming masasama nasa langit. Bakit nagkaganon? Masama, tapos sa langit papupunta. Mabait, tapos sa impyerno pupunta. Kasi ang kaligtasan po ay libre, walang bayad, hindi dahil sa ating gawa. Ephesians 2:8 and 9. For by grace are we saved through faith. It is the gift of God. At sabi ron, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay magmapuri. Kaya ang kaligtasan po ay, ang credit ay wala sa atin. Ang credit ay nasa Diyos. Kasi yan po ay regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga ipinapahayag natin ang mabuting balita ng kaligtasan o ebanghelyo. At yun po ang layunin ng ating programa, yung ipangaral ang mabuting balita sa buong mundo. Ano po ba yung mabuting balita? Yun po yung si Kristo ay pinanganak, namatay, inilibing, muling nabuhay, at muling babalik. Na kapag tinanggap po natin sa puso natin, 100% sa langit na tayo pupunta. Kahit anong sama natin, kahit napakasalanan natin, tayo po ay maliligtas. Pero kahit na tayo po ang pinakamabait, walang kasalanan sa tingin natin, wala tayong kasalanan sa tingin natin, sa tingin ng mga tao, pero sa tingin ng Diyos, sabi po doon sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya kahit anong bait ng isang tao, hindi niya natanggap si Kristo bilang tagapagligtas, hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi sa banal na kasulatan, lahat tayo makasalanan. At sabi sa Romans 6:23, ang bayad ng kasalanan, kamatayan. Kaya dumarating ang kamatayan. At dalawang klase ang kamatayan, pisikal at espiritual. Ang pisikal ay paghiwalay ng katawan at kaluluwa. Yung katawan, papunta sa sementeryo.
yung kaluluwa, either nasa kinaroroonan ng Diyos o sa tinatawag na dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Yun po ang ikalawang kamatayan, yung sa dagat-dagatang apoy. Kaya kapag tinanggap ng isang tao si Kristo, hindi na siya darating sa ikalawang kamatayan, kundi sa unang kamatayan lang o kamatayang pisikal. Kaya sabi sa Romans 6:23, ang bayad ng kasalanan, kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan. Paano ba tatanggapin yung regalo na yon? Sabi po sa Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Simple lang, tanggapin lang natin na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus, muling nabuhay at muling babalik. Kapag tinanggap po natin ang tao sa puso, 100% sa langit na tayo pupunta, kahit na tayo ay masama at makasalanan sa tingin ng iba. Pero siyempre, pag totoong tinanggap natin si Kristo, sabi sa 2 Corintios 5:17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na. Ngayon, pawang naging bago. Kaya kung dati kang masama, dati kang kinamumuhian, dati kang sinusukan ng lipunan, may binago ka ng buhay nung tinanggap mo si Kristo. Ibig sabihin, hindi mo na ginagawa yung dati mong pamumuhay. Anong dapat natin gawin para tayo ay maligtas? Tanggapin sa puso. Romans 10:9. Sabi ron, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Kaya tayo po ay manalangin ng pagtanggap. Kung hindi pa kayo tiyak, maaaring maraming beses na kayo sumabay sa panalangin. Maaaring matagal nyo nang tinanggap si Kristo, pero hindi kayo sure. Pero ngayong umaga, naunawaan nyo, walang masama kung uulitin. Tanggapin ang buong puso si Kristo bilang tagapagligtas. Tayo po'y manalangin, yumuko sandali at pumikit at sumabay kayo sa maikling panalangin. Panginoon, sa umagang ito, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Walang magagawa kung wala ka sa buhay ko. Nagsisisi ako sa aking kasalanan at sa oras na ito, tinatanggap kita na aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw nawa ang maghari sa buhay ko. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sabi po sa John 1:12, datapwat ang lahat na sa kanya sinanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan ng pagiging anak ng Diyos sa makatwid bagay ang sumampalataya sa kanyang pangalan. Kaya kapag tinanggap natin ang totoo, sabi doon, binibigyan na tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Then ikatlo, sabi rito, mahirap sa isang mayaman ang pumasok sa karya ng langit. Bakit mahirap? Kasi yung kayamanan ay hindi niya kayang ipagpalit sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya sabi rito, mahirap sa isang mayaman ang pumasok sa karya ng langit sapagkat ang nasa puso niya ay ang kanyang kayaman. Sabi sa Biblia, kung saan naroon ang ating kayamanan, naroon ang ating puso. Kaya kung si Kristo ang ating kayamanan, dumudoon yung ating puso. Pero kung ang kayamanan ang nasa puso natin, naroon din ang puso. Ibig sabihin yung sentro ng ating pagkatao. Kaya sabi ito, mahirap sa isang mayaman ang pumasok sa karya ng langit. Then ang kanyang puso ay nakalagak sa kanyang kayamanan. Hindi kasi niya alam yung Matthew chapter 6 verse 33. Ano po ba yung Matthew 6:36? Sabi ron, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin nating una ang kaharian ng Diyos at kanyang katwiran, at yung mga bagay na material, kayamanan, idadagdag ng Diyos sa atin. Hindi alam nung mayaman
na kung ipagbibigay niya at ibibigay sa mahirap ang kanyang kayamanan at susunod sa Panginoon, kayang doblehin, triple ng Panginoon ang kanyang kayamanan. At ito po yung nangyari kay Job. Si Job, siya po ay matuwid na tao sa kanyang kapanahunan at napakayaman po niya. Pero pinili niya na sumunod sa Panginoon. Inalis ng dyablo ang lahat ng kanyang kayamanan. Nilagyan pa siya ng mga bukol, mga sugat. Pero hindi niya iniwan ng Diyos. Pero bandang uli, dinoble ng Diyos yung kanyang kayamanan. Kaya si Job ay hindi nagkasala sa kabila ng mga nangyari sa buhay niya. At hindi niya sinumpa ang Panginoon. Kaya yung mayaman ay hindi maligtas kasi hindi niya kayang bitawan yung kanyang kayamanan. Kaya nalungkot siya, nalumbay siya kasi gusto niyang maligtas pero hindi niya kayang bitawan yung kayamanan niya. Kaya mahalaga po na yung ating pagtitiwala ay nasa Panginoon. Then pang-apat, sa Diyos, sabi nito, walang imposible sa Diyos. Sa tao, imposible na maligtas. Pero sa Diyos ay hindi. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sa ating kaisipan, sa ating pananaw, parang imposible, mahirap maligtas. Pero sabi ng Panginoon, walang imposible sa Diyos. Na kung ang isang mayaman, iwanan niya ang lahat para kay Kristo, maliligtas siya. Pero hindi mawawala yung kanyang kayamanan sapagkat pwedeng doblehin ng Panginoon. Kaya nga, lagi natin binabanggit yung ating partnership. Ano pong ibig sabihin ng partnership sa ministry o sa ating radio program? Ang kalintulad po nito ay isang tao na lalaglag sa bangin na tinulungan natin at kung tayo nag-iisa o dalawa, mabigat hatakin yung lubid. The more na marami ang naghahatak ng lubid, the more na ito'y gumagaan. Kaya halimbawa, sa ating pagpapalaganap ng gospel, tayo po ay naging kabahagi sa tinatawag na pagpapalaganap sa konting halaga. Sabi ko nga, noong nakaraan, piso, pero hindi naman mahirap na Gcash na piso. O, mga 10 piso, 5 piso sa Gcash. At meron na po tayong ginawang Gcash at nariyan po sa screen. Hindi ko lang nababasa kasi medyo maliliit, hindi ko mabasa. Pero pag pakiabot kayo aking cellphone at para mabasa kayo yung Gcash. Para doon sa ating mga nanonood at nakikinig ay mababasa natin yung ating Gcash number na ang ibig sabihin nga ng partnership ay ikaw ay kabahagi sa pag-share ng gospel sa maliit lang na halaga. Yun po ang ibig sabihin yan. Kaya imposible sa tao pero sa Diyos hindi imposible. Ito po yung ating Gcash number 09955436598. Ulitin natin, 9955436598. Okay. Mamaya ulit natin yung ating Gcash number. Ang ibig sabihin po ng partnership, tayo po ay magkatuwang na naghahatak ng lubid para doon sa mga mapapahamak sa dagat-dagatang apoy. Isipin po natin, napakaliit na halaga. Nakatulong ka para sa pagpapalaganap
ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya sabi rito, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, hindi imposible. Sapagkat lahat ay posible. Kaya kapag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, 100% siya yung tutulong sa atin. Then, panlima, sa ating pinag-aaralan, ang Diyos ang nagbibigay ng gantimpala. Inuuna siya, sabi doon sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. Kaya kapag inuna natin ang Panginoon, lalo na pag-araw ng linggo, o dapat pag-araw ng linggo, pinaglalaanan natin na lumapit sa Panginoon. Kaya nga tayo po ay nag-i-invite sa campus. Lahat po ay welcome na makinig ng salita ng Diyos. 9 to 12, meron po tayong pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kaya kung kayo po ay willing na makinig ng salita ng Diyos, tayo po ay merong programa pagkalinggo sa church. Sunday school, mayroon pong pagtuturo ng Biblia. At pag Wednesday naman po ay 6:30 at pag Friday ay 6:30 rin. Kaya napakahalaga po na unahin natin ang Panginoon. Huwag natin siyang ipapauli kasi siya nagbibigay sa atin ng lakas, siya nagbibigay sa atin ng talino, siya nagbibigay ng lahat sa atin. Kaya kapag inuna natin ang Panginoon, hindi naman niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pagkukulangin. Kaya sabi rito, ang Diyos ang nagbibigay gantimpala sa naglilingkod sa Kanya. Sabi ni Peter, Panginoon, iniwanan namin ng lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang amin tatanggapin? Hindi nahiyang magtanong si Peter. At ano sabi ng Panginoon? Walang tao na nag-iwan ng kanyang bahay, ng kanyang pamilya, ng lahat-lahat para sa Panginoon na hindi tatanggap ng maka 100% sa panahong ito, sa darating at sa inaharap. Kaya pag tayo po ay naglingkod sa Panginoon, gagantimpalaan tayo. Kaya yung halimbawa, nakapag-share kayo ng 5 piso, 10 piso sa ating radio program, naging partner kayo, mas doble, triple pa ang kayang ibigay ng Diyos sa inyo. Kaya, hindi dapat tayo manghinayang patungkol sa Diyos kapag tayo po ay magpapagamit sa Panginoon. Isipin natin, sa halagang 10 piso, 15, 20, o 30, na kapag lingkod ka na sa Panginoon sa pamagitan ng partnership dito sa radio. Tayo po ay partnership o magka-partner para ihatid ang salita ng Diyos. Ito po ay ministry ng Panginoon, hindi po ito sa akin. Ito po ay gawain ng Panginoon. Kaya kung kayo ay maging kabahagi ng ministeryo ng Panginoon sa pamagitan ng partnership, sabi rito, ang Diyos ang magbibigay gantimpala. Siya ang gaganti sa bawat lumalapit at naglilingkod sa Kanya. Kaya huwag tayong matakot na maging kapartner sa ating programa kasi God will bless you. God will provide you. Kaya kung hindi ka pa makakapagsimula magbigay, pwede ka namang manalangin. Manalangin ka sa Panginoon, Lord, nawa isang araw ako ay maging kabahagi ng partnership sa radio ni Bishop Fred Riego. Kaya kapag naroon yung ating panalangin
naroon isang araw, tutugunin ng Panginoon. Kasi sabi sa 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him. If we will ask according to His will, He heareth us. Kaya isasama mo lagi sa prayer yung ating GCash number, yung 099-5543-6598. Ngayon kapag pinag-pray mo yan o pinapanalangin mo araw-araw, wala ka. Pero sabi sa 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, if we will ask according to His will, He heareth us. Kapag ikaw ay totoong tumanggap kay Kristo at anak ka na Diyos, at humiling ka ayon sa kanyang kalooban, ibibigay niya. Kalooban ba ng Diyos na palaganapin ang Ebanghelyo? Oo, kasi ito po yung panghuling palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon. Ipapangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. At ito pong programa natin ay nakakaabot sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya nga, binabati natin yung mga kaibigan natin sa iba't ibang bansa. At noong nakaraan, ang ating viewer ay umabot ng 34K. Itong nakaraan ay nasa 10,500. Kaya mahalaga po na tayo ay kabahagi sa ministeryo ng Panginoon. Huwag niyong isipin po na ito ay aking gawain. Hindi po akin ito. Ito po ay gawain ng Panginoon na ipinagkatiwala sa akin. Kaya yung gusto na maging kapartner natin sa ministeryo ng pangangaral ng Ebanghelyo, kayo po ay malugod natin tinatanggap na maging kapartner sa gawain ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya sa aming mga tagapakinig sa radyo natin, tagapanood sa ating YouTube sa Marinduque News at ganoon din sa Lucky 7 Channel 3, kayo po ay lahat ay welcome na maging kapartner. At nakakatuwa sapagkat mayroon nag-response na. May mga nagbigay ng 10 piso, may nagbigay na ng 20, may nagbigay ng 30, o kahit pakunti-kunti lang po. At hindi naman ganun karami. Ang mahalaga, nagsimula po tayo. Kaya meron na po tayong konti na naipon. Maliit pa lang, pero saan ba nagsisimula ang lahat kundi sa konti? Kaya kung tayo po ay magkaroon ng maraming partner, mas mapapalagan na po natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. At sa ating pagpapatuloy, binabati natin ang ating mga kaibigang pastor sa Luzon, Visayas, Mindanao. Si Pastor Ansel Lucena ng Project 8 Bible Baptist Church at ang mga churches na galing Project 8 at Vision. Ganon din si Bishop Robel Solesa, si Dr. Edwin Tan, si Dr. Perdi Marasigan. At ganon din, pinabati rin natin mga kaibigan natin sa Zambia, Uganda, ganon din sa iba't ibang parte ng Africa, sa India, ganon din sa US, Pastor John Rodrigo, Pastor Jenry, ganon din ang family ni Pastor John Rodrigo, ganon din yung sila Sister Olive, si TJ, si Tricia, ganon din sa Canada, Pastor Vincent, Pastor Arnold Mercado, ganon din sa Australia, ganon din sa Myanmar, Indonesia, Bangladesh, sa Cambodia, sa Vietnam, sa Hong Kong, sa Milan, Italy, at sa Middle East. Nasa 21 country po yung ating sinusuporta nating missionary. At sa lahat ng ating mga missionary na sinusuportahan sa buong Pilipinas at sa iba't ibang parte ng mundo. Ganon din binabati rin natin si Ate Raquel, si Kuya Jimmy, si Ate Babe, si Elizabeth, si Chel, si Nunoy, si Susan, si Clark, si Blaine, si Jam at si Oliver. Binabati rin natin si Ate Alice, si Ate Annie,
Singgo, si Eleanor, si Jefferson, at si Emily. At tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito. Nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyong dakilang kabutihan. Salamat, Panginoon, sa mga answer prayer. At patuloy na pinapanalangin namin ang aming bansa, ang aming Pangulo, ang aming Governor, Congressman, Mayor, ganon din po si PD, ganon din po yung mga may karamdaman. Ikaw po ang humipo at magpagaling sa mga may karamdaman. Ganon din po sa may mga dalahin sa buhay, ikaw po ang patuloy na tumulong sa kanila. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At sa ating mga pagbati, una sa lahat, binabati ko ang aking may bahay, Sister Jenny, ganon din si Jemima, si Joy, si Jabez, si Sia, si Ian, si Jaylin, si Parge, si Ledor, si Argel, si Cristel at si Kim. Binabati rin natin ang lahat ng member ng Solid Rock Bible Baptist Church. Binabati rin natin mga kaibigan natin pastor sa buong Marinduque. Mga kaibigan natin pastor sa buong Marinduque, binabati natin na magandang umaga. Binabati rin natin si PD Kerner Arthur A. Salida, ang PBAID, ang Spin Media, ang Batch 81 ng Malindig Institute, ang Dibilla Alumni, ang MSWDO, ang Buwak Fire Station, Mugpug Fire Station, ganoon din ang PSWDO. Binabati rin natin ang mga taga Motor Trade, yung mga katim natin sa squading, Team PD, Ezekiel, Daniel, Moses, Jepta, Paul, Mika, David, Uriah, Team NSU, meron tayong squading mamaya, ganoon din ang Team Jepta ng Mugpog, meron tayong squading, yung Buwak MPS, Mugpog MPS, binabati rin natin si Ma'am Mercy, si Ma'am Ella, si Miss Aubrey Lanot, si Miss Anexa, si Ma'am Abkawili, si Tatang Oka, ganoon si Ma'am Lorna Naling, ganoon din yung mga taga-Kauswagan, ganoon din yung mga taga-Palengke, sa Gulayan, sa Karinderya, sa grocery store, yung mga jeepney driver, tricycle driver, ganoon din mga taga-mobile force, ganoon din yung mga kasamahan natin lupon, mga taga-kampo, binabati rin natin, at ganoon din mga kapitbahay natin sa Tampos. Ito po muli si Bishop Fred Riego na nag-aanyaya sa inyo every Sunday 9 to 12 at sa Wednesday 6:30, Friday 6:30 at every Saturday 11 to 11:30. Magandang umaga at ang pagpapala ng Panginoon ang sumating lahat.